Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Isang magandang gabi po sa inyong mga listeners at sa iyo po, Papa Dudut. Tawagin mo na lamang ako bilang Debbie. Hiwalay sa asawa na halos 4 na taon na. Isa ako ngayong freelancer at working mom at may mga anak. At naninirahan dito sa Batangas. Naging abalaman ako sa trabaho ay may mga bonding din naman kami ng aking mga katrabaho. Lalo pag linggo at walang dagsang gawain. At doon ay kaklose ko nga ang ka-boardmate at katrabaho na sina Karen, Marie at maging si Z. At isa sa mga bonding moments namin ay ang pakikinig ng Papa Dudut Stories. Papa Dudut, sisimulan ko na lamang ang kwento ko isang araw na isang normal, typical day sa opisina. Maraming paperworks, naghahabol sa deadline, kaunting chismisan tuwing break time. Tapos paminsan-minsan ay sisitahin ng boss, supervisor o team leader dahil may mali sa iyong ginawang paperworks. Yes, I admit na nagwo-work ako sa isang stressful environment noon kaya madalas ay masungit ako. Pero nagbago yon dahil may makikilala ako ng hindi inaasahan. During break time kasi ay gawin na ng isa kong ka-office mate na lalaki na asarin ako. Ewan ko ba kung nagpapakyut siya sa akin o gustong manligaw. Pero dahil sa chick boy siya ay dead man lamang ako. Ayaw ko kasi ng sakit ng ulo. Anyway, habang nasa pantry ako ng araw na yon, ay may nireto sa akin ang chick boy kong kasamahan para naman daw magkaroon ng spice ang aking buhay. Hindi ako interested until may na-receive akong tawag just after 5 p.m. Hello, ID please, sabi ko sa caller in a serious, dignified way. Teka, nagkamali ba ako ng tawagan? Bakit parang security guard yung nagtatanong sa akin? Nagtatakang sabi ng lalaking caller. Nairita naman ako dahil wala ako sa mood na makipag-usap sa phone. Ay nako, sino ka ba? Sinong tinatawagan mo? Mataray kong tanong sa lalaking nasa kabilang linya. Debbie? Napataas ako ng kilay nang tawagin niya ang aking pangalan. Oo, ako nga si Debbie, ikaw, anong pangalan mo? Anong kailangan mo sa akin? Usisa ko. Grabe ka namang magtanong, para kang detective ha? Natatawang sabi ng lalaki sa kabilang linya. Anyway, hi, ako nga pala si Charles. Pakilala pa niya sa akin. Ilonggo? Usisa ko dahil sa accent niya. Oo. Sagot niya sa akin. Bale, nireto ka sa akin ni Z. Na curious naman ako kaya eto tumawag ako. Sabi pa niya sa akin. Gusto ko sanang makipagkaibigan sa iyo kung okay lang sa iyo. Okay lang naman sa akin. Ang sabi ko naman sa lalaki na tingin ko ay mukha namang okay. Alam ko medyo naiilang pa tayo sa isa't isa. First time lang kasi natin pero huwag kang matakot sa akin. Mabait ako. Hindi ka magsisising maging kaibigan mo ko. Assurance niya sa akin. Samantala ay huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nasabi ba sa iyo ni Z na sobra akong nasaktan sa huling relasyon ko? Balungkot na weak ako kay Charles. Ha, talaga? Halatang nagulat siya sa aking sinabi. Nakakalungkot naman. Ayos ka naman ba? Curious pa niyang tanong sa akin. Ayos na ako, nakamove on na ako doon. 2 taon na rin ang lumipas. Pero aaminin ko sa iyo Charles na wala na sa plano ko ang pumasok ulit sa isang relasyon. Baka kasi umaasa ka na magiging tayo. Sinasabi ko sa iyo huwag ka nang umasa. Diretsa kong sabi sa kanya. Ganun ba? Walang kaso sa akin, ayos lang sa akin kahit hanggang magkaibigan lang tayo. Debbie, simula sa araw na to textmate na tayo ha? Ang sabi pa niya sa akin. Okay, sa puntong yon ay napangiti ako.
Feeling ko naman kasi na magiging mabuting kaibigan si Charles. Available ka ba sa Saturday? Aayain sana kitang lumabas dinner. Suggestion pa niya sa akin. Oo naman. Pwede ako ngayong darating na Sabado. Inform ko sa kanya. So magkita tayo sa Sabado. I-text ko na lang sa'yo kung saan tayo magkikita. Masaya niyang sabi sa akin. Okay, see you on Saturday, Charles. Nice meeting you. Masaya ko ring wika sa lalaking kahit ngayon ko lang nakausap ay parang gumaan na ang loob ko. Papa Dudut, naging man-hater ako dati dahil ilang beses akong sinaktan ng lalaki nang dahil po sa pag-ibig. Pero noong marinig ko si Charles ay ibang naramdaman ko. Aaminin ko na para ba akong na-excite. Simula noon ay naging textmates na kami ni Charles hanggang sa nagpasya kaming dalawa na magkita ng personal. Papa Dudut, pagkakita ko kay Charles ay aaminin kong medyo na-disappoint ako. Dahil sabihin na nating masyadong exotic ang itsura niya. Yung mga past relationships ko kasi puro mga gwapong lalaki. Pero kahit na exotic si Charles ay nagustuhan ko pa rin siya dahil mabait siya, maalaga at higit sa lahat ay responsable at maalalahanin pa. Kaya nga tinibok din si Charles ng puso ko kinalaunan. Debbie, masaya ka ba nakasama ako? Tanong sa akin ni Charles isang araw. Oo Charles, sobra. Ewan ko ba pero basta. Hindi ko ma-explain. Ang sabi ko pa sa kanya na puno ng kasabikan. Para bang hinahanap-hanap mo na ako o sisa niya? Agad naman ako nag-response sa tanong niya. Oo, ganun na nga. I really admit na simula nung unang beses kaming nagkita at nagkasama ay hindi ko na siya nakalimutan at gusto ko palagi ko siyang kasama. Alam mo, ganyan din yung nararamdaman ko kapag kasama kita, pagtatapat niya sa akin. Kumbaga very compatible tayong dalawa kaya masaya tayo kapag kasama natin ang isa't isa, dagdag pa niya. Nagkasundo kasi tayo sa halos lahat ng bagay. Sa palagay mo ba pinagtagpo tayo ng tadhana kasi we're meant for each other? Tanong ko sa kanya. Napangiti si Charles sa sinabi ko. Malay natin, baka nga wala namang imposible, pahayag niya sa akin. Samantala naisipan namin kumain sa isang fast food pagkatapos naming mamasyal. Doon ay masaya kaming nagkwentuhan habang hindi niya maalis ang mata niya sa akin. Debbie, alam mo ba? Nagpapasalamat ako ng sobra sa Diyos kasi alam mo na, tinanggap mo ko bilang kaibigan kahit na ganito ang itsura ko. Ang sabi pa ni Charles sa akin habang kumakain ako. Ano ka ba Charles? Hindi ka naman pangit, exotic ka lang. Natatawa kong sabi sa kanya. Natawa din siya sa biro ko. Pero seryoso Debbie, akala ko matatakot ka sa akin. Akala ko nung una pagkakita mo sa akin tatakbo ka na lang palayo. Buti na lang at hindi, ang sabi pa niya. Charles, para sa akin gwapo ka at saka hindi naman mahalaga sa akin ang itsura. Kahit ano pa ang itsura mo okay lang sa akin. Nakita ko naman ang ugali mo, mabait ka, masipag at relihiyoso. Responsable at higit sa lahat ay maalaga at mapagmahal. Kaya pasok na pasok ka pa rin sa puso ko. Assurance ko sa kanya. Hindi ka naman siguro magugulat kung sasabihin ko sa iyo na mahal kita. Seryosong tanong niya sa akin. Sa puntong yon ay napatingin ako sa kanya at napangiti. Matagal ko na nararamdaman yon, ang sabi ko pa sa kanya. Nakita ko naman ang excitement sa mga mata ni Charles. Kung ganun anong sagot mo? Mahal mo rin ba ako? Oo, mahal din kita Charles. Kaso kung mamahalin pa kita hindi mo rin ba ako sasaktan? Tulad ng mga naunang lalaking nanakit sa kalooban ko. Pag-amin ko sa kanya. Iba ako sa kanila, hindi ko gagawin yon sa'yo. Maniwala ka sa akin. Yun naman ang paniniguro niya sa akin. Nangangamba lang kasi ako Ewan ko ba kung naikwento ko na ito sa'yo dati pero nagkaroon ako ng karelasyon noon. Mas bata sa akin, minahal ko siya at binigay ko ang lahat sa kanya sa pag-aakalang mahal din niya ako.
Well, ang alam ko noon mahal niya ako kasi madalas niyang sabihin yun sa akin at saka nangako siya sa akin. Pinanghawakan ko ang pangako niyang yun kaso sa bandang huli, sasaktan pala at iiwanan lang niya ako. Kaya hindi mo ko masisisi noon kung naging negative ako pagdating sa pag-ibig. Kwento ko pa kay Charles. Nakinig naman siya sa akin at pagkatapos ay sinserong nagsalita sa akin. Naintindihan kita doon. Pero syempre, nakalipas na yon. Panahon naman siguro para buksan mo ulit ang puso mo na magmahal. Debbie, maniwala ka sa akin, mahal kita. At kahit ganito ang itsura ko ay pinapangako ko sa iyo, hindi kita sasaktan. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakaiyak mo. Pangako, yun ang mga binitawan niyang salita na siyang nagpakilig sa akin. Papadudot pagkatapos noon ay nanligaw si Charles sa akin. Hindi ko na pinatagal pa at sinagot ko na rin siya. Sa mga unang buwan namin ay okay naman kami at lagi namang masaya sa text, sa tawag at kung minsan ay nagkakasama kami sa kanilang bahay. Hindi namin namalayan noon na 2 taon din ang inabot ng relasyon namin. Ngunit hindi din maiwasan na daanan din kami ng mga pagsubok ang aming relasyon. Natatandaan ko na nagkaroon kami ng matinding tampuhan kaya nag-decide ako noon na wag munang kausapin o harapin si Charles. Blinako rin siya noon sa lahat ng mga social media sites at hindi ko sinasagot o nire-replyan ang mga text messages at tawag niya sa akin. Pero papadudot hindi tumigil si Charles sa pagsuyo sa akin. Please Debbie, sorry na. Alam kong may dahilan ka para magtampo sa akin kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng sorry. Sinserong sabi niya noon sa akin. Nababawasan na ba ang pagmamahal mo sa akin kaya ba ginagawa mo yun ha? Siguro nawawalan na ako ng panahon sa iyo kasi sobrang busy ako sa trabaho. Pero hindi ibig sabihin noon na nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Paliwanag niya sa akin. Nararamdaman ko Charles na parang malamig ka na sa akin. Kaya hindi mo pwedeng ipagkaila. Bakit ba ha? May pagkukulang ba ako sa iyo? May kasalanan ba ako kaya nababawasan ang pagmamahal na ibinibigay mo para sa akin? Bakit naman ako habang tumatagal lalo kitang minamahal? Ang daya-daya mo naman? Naiiyak ako noon habang ibinubuhos sa kanya ang aking sama ng loob. Papadudot alam ko namang pareho kaming busy sa mga trabaho namin. Pero kasi iba yung nararamdaman ko. May instinct kasi ako kaming mga babae na nararamdaman namin kapag nagloloko, galit o nawawala na ng amor sa amin ang aming asawa o karelasyon. At yon ang naramdaman ko noon kay Charles. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Maniwala ka sa akin, Debbie. Pilit niyang pangungumbinse sa akin. Hindi nararamdaman ko. Iba talaga Charles. Nanlalamig ka na talaga sa akin. Pagtatapat ko sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka sa akin? Tanong niya sa akin. Ang gusto ko lang naman magkaroon ka ng oras para sa relasyon natin. Yon ang hiling ko sa kanya. Pagkatapos noon ay lumapit sa akin si Charles at hinalikan ako. Nabigla naman ako at speechless sa ginawa niya. Pero kinalaunan ay bumigay din ako at nilasapang tamis ng kanyang pagmamahal sa akin. Huwag kang umiyak. Wala namang rason para umiyak ka. Ang sabi niya sa akin habang pinupunasan niya ang luha sa mga mata ko. Patatawarin mo na ba ako? Seryosong tanong niya sa akin. Samantala ay tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Oo Charles, wika ko pa. Papadudot simula noon ay sinubukang maka-catch up ni Charles sa relasyon namin at nakita ko namang bumabawi siya sa akin. For many months ay naging sweet at full of happy memories ang relasyon naming dalawa. Akala ko'y hindi na matatapos ang lahat. Pero nagkamali ako nang mayroong mag-offer sa akin ng work sa Malaysia. Sinubukan ko mag-apply at maswerteng natanggap ako. 2 taon ang kontrata at malaki ang aking sasahurin. Pero nang sabihin ko yun kay Charles, syempre devastated siya. Pero matapos ang paliwanagan, napapayag ko si Charles at nangako siya sa akin na hihintayin niya ako sa aking pagbabalik. Papadudot natuloy ako noon papunta sa ibang bansa. Nagkalayo kami ni Charles.
Pero hindi naging hadlang ang long distance relationship para mas tumatag pa ang aming relasyon. Tiwala lang kasi ang ibinibigay namin sa isa't isa at kampante kami na walang maliligaw ng landas sa amin dahil mahal na mahal namin ni Charles ang isa't isa. Papa Dudut, akala ko ay tiwala lang ang sangka para tumagal ang relasyon namin kahit na magkalayo kami. Yun nga lang, hindi rin naging sapat ang pagtitiwala kung nalalapit naman sa tukso ang mahal mo sa buhay. Unti-unti rin kasing nagkaroon kami ng problema ni Charles sa relasyon namin dahil noong mga panahong yon ay nahuli ko siyang nangangaliwa gamit ang Facebook. Buti naman at naisipan mong tumawag. Tila naiinis na wika ni Charles nung tumawag ako sa kanya isang araw. Kakatapos lang noon ang trabaho ko at pauwi na ako sa aking dorm. Nasaan ka na? Anong ginagawa mo ngayon? Yun ang kumusta ko sa kanya. Bakit, magsiselos ka na naman ba? Seryosong tanong niya sa akin. Sino yung babaeng kachat mo sa Facebook ha? Kumpronta ko sa kanya. Nung mga panahong yon ay may nadiskubre ako sa kanyang Facebook account na babaeng madalas mag-comment sa mga post at status niya. Hindi ko maiwasang mag-react kasi parang giliw na giliw si Charles na mag-reply sa mga comment ng babaeng yon. At dahil nga sa alam ko ang password ni Charles sa Facebook ay paminsan-minsan ko yung binubuksan. At tumambad nga sa akin na may communication nga sila privately. Hay nako, sabi ko na nga ba. Dapat na siguro ako magpalit ng password. Naiinis na wika pa ni Charles. At bakit ka naman magpapalit ng password? Kasi ayaw mong mabuking ko yung mga pinaggagawa mo dyan habang wala ako? Ayaw mong malaman ko na nakikipaglandian ka sa ibang babae habang ako naman sobrang nangungulila sa'yo dito. Ang sabi ko naman sa kanya. Kaibigan ko lang si Melay, sagot niya sa akin pagkatapos niyang huminga ng malalim. Pwede ba? Huwag mo nga akong lokohin. Hindi mo basta kaibigan lang si Melay. Nabasa ko yung mga palitan ninyo ng mga messages sa Facebook at alam kong hindi basta kaibigan nyo na mamagitan sa inyong dalawa. Pag-aakos ako sa kanya. Tigilan mo na nga yan, Debbie. Galit na sagot sa akin ni Charles. Anong karapatan mong panghimasukan ng pribadong buhay ko? Maaring girlfriend kita pero wala ka pa rin karapatan na gawin yon sa akin. May lakas pa siya ng loob na sabihin yon sa akin. May karapatan akong malaman ng totoo kasi niloloko mo na ako. Balik ko naman sa kanya. Anong karapatan mong i-block si Melay sa Facebook ko? Kumpronta pa niya sa akin. Dapat lang na i-block ang malanding babaeng yon sa Facebook mo kasi dahil sa kanya nasisirang relasyon natin. Sagot ko naman sa kanya. Hindi mo dapat ginawa yun. Sigaw niya sa akin. Nagulat naman ako sa response niya sa akin. At bakit? Ang sabi ko pa sa kanya. Tama na, Debbie. Pikon na noon si Charles sa akin. Di, lumabas din ang totoo. Lumabas din ang totoo na mas pinipili mo ang babaeng yon kesa sa relasyon natin. Balik ko sa kanya. Hindi ba sinabi ko sa iyo dati na sa tuwing nag-aaway tayo nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo? Paalala niya sa akin. Dahil sa ginawa mong pang-block kay Melay sa Facebook ko ay lalong nabawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Anong gusto mong isipin sa akin ng tao ha? Nagdesisyon na ako ngayon. Maghiwalay na lang tayo. Galit na wika ni Charles sa akin. Nagulat at napasigaw ako sa galit nang marinig ko yon. Hayop ka Charles, ang sama mo. Handa talaga niyang sirain ang relasyon namin para lamang sa babaeng yon. Ganun lang kadali sa iyo na iwanan mo ako? Dahil ba sa babaeng yon kaya iiwanan mo ako? Naiiyak kong sabi kay Charles. Sinabi ko naman sa iyo, ikaw ang nagturo sa akin na mawala ang pagmamahal ko sa iyo. Para bang pinapalabas noon na ako pa ang may kasalanan kaya naghiwalay kami. Sorry pero nakapagdesisyon na ako na hiwalayan na kita. Nagpapakatotoo lang ako, Debbie. Hindi na kita mahal. Dagdag pa niya sa akin. Siguro nga tama ka. Hindi ko dapat sinasayang ang buhay ko sa isang walang kwentang taong katulad mo. Galit kong ganti sa kanya bago ko tuluyan ang tinapos ang usapan namin. Papa Dudut, muli ay nasaktan na naman ako sa pag-ibig at katulad ng dati ay iniyak ko na lamang ang lahat. Sinikap kong mag-move on at kalimutan si Charles pero nahirapan ako. Napabayaan ko na noon ang sarili ko pati na rin ang mga anak ko. Hirap na hirap akong bumangon noon, Papa Dudut, at awang-awa sa akin ng lahat ng mga kaibigan at kapamilya ko sa tuwing ikinikwento ko sa kanila ang nangyari.
Isang araw ay tumawag ako kay tita at naikwento ko sa kanyang nangyari sa amin ni Charles at doon ay binigyan niya ako ng payo. Alam mo Debbie, dapat kalimutan mo na si Charles kasi wala siyang kwentang lalaki. Iniwan ka niya kaya wala kang dahilan para isipin siya. Iniwan ka niya kasi hindi ka na niya mahal. Iha, alam ko na maraming beses ka nang nasaktan ng dahil sa pag-ibig. Pero wag mong hayaan na dahil sa mga yon, masisira ang buhay mo. Alalahanin mong may mga anak ka pa. Sa kanila mo ibaling ang lahat ng atensyon mo, Debbie. Kapag nasira ang buhay mo ng dahil lang kay Charles, paano na ang mga anak mo? Sa'yo lang sila umaasa at nagkakaroon ng lakas ng loob para mabuhay. Ikaw lang ang sandigan nila. At kung naghahanap ka ng pagmamahal ay bakit hindi na lang mahalin ka ng mga anak mo? At least sila, hindi ka nila iiwan kasi ikaw ang nanay nila. Debbie, mag-isip-isip ka, bumangon ka, gawin mo to para sa mga anak mo. Mahabang payo sa akin ni tita ng araw na yon. Samantala'y napaiyak na lamang ako sa mga sinabi niya. Nagpatuloy naman si tita sa kabilang linya. Gawin mong inspirasyon ang mga anak mo para malagpasan mo ang problema mong ito. Maniwala ka sa akin, Debbie. Mawawala din yung sakit dyan sa puso mo. Makakalimutan mo din si Charles. Sa kabilang banda ay nagulat na lamang ako kinagabihan nang mag-video call sa akin si Charles. Debbie, hindi ko gustong saktan ang kalooban mo. Nabigla lang ako. Maniwala ka sa akin. Kaya nga heto nakukonsensya ako ngayon. Pagtatapat ni Charles sa akin. Makonsensya ka man sa ginawa mo sa akin pero huli na ang lahat. At heto ko ngayon. Ano, masaya ka na? May pangsusumbat na tanong ko sa kanya. Debbie, rinig na rinig ko na may gustong sabihin sa akin si Charles pero hindi niya maituloy dahil na rin sa sobrang hiya. Alam mo Charles, dahil sa iyo ay nagising na rin ako sa katotohanan na hindi na para sa akin ang pag-ibig. Na nagkamali ako sa dinami-dami ng mga lalaki ikaw pa ang pinili at minahal ko. Nagsayang lang ako ng panahon at effort sa iyo kasi wala naman akong napala kundi sakit ng ulo. Alam mo Charles, sana hindi na lang kita nakilala. Bakit? Siguro kung hindi kita nakilala sana ay masaya pa rin ang buhay ko hanggang ngayon. Seryosong sabi ko sa kanya. Sa puntong yon ay nakita at narinig kong umiyak si Charles sa video call. Siguro nga ay mali ka nga ng minahal na lalaki. At nagagalit ako doon kasi ako pa yung lalaking yon. Oo, aminado ako, nagkamali ako. Wala akong kwenta. Pero sana kahit na ganun makuha mo pa rin akong patawarin. Aniya. Hindi ganun kadali yon Charles. Tipid kong sabi sa kanya. Maya-maya ay nagpunas ng luha si Charles at sinubukan magpakatatag habang kausap ako. Umaasa pa rin ako na mapapatawad mo rin ako kahit na medyo matagal-tagal pa ang paghihintay ko, Debbie. Sana kahit man lang kaibigan matanggap mo ko balang araw. Kapag naka-move on ka na, oo, nandito lang ako para sa iyo. Dadamayan kita sa oras na kailangan mo ako. Paniniguro niya sa akin. Hindi ko na kailangan yung pagdamay mo. Sige na Charles. Ibababa ko na tong phone. Bye. Ang wika ko sa kanya sabay baba ng phone. Papadudot sa wakas ay nagising na rin ako sa katotohanan na hindi para sa akin ang pag-ibig. Kaya pilit akong bumangon at kinalimutan ang lahat. Tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa mga anak ko kasabay ng palaging pagdarasal sa Panginoon. At hindi tumagal ay naka-move on din ako. Kaya sa muling pagkukrus ng landas namin ni Charles ay masasabi kong okay na ako. Samantala nang matapos ang kontrata ko sa Malaysia ay nakauwi na ako ng Pilipinas ay si Charles ang unang sumalubong sa akin. Welcome home, bati niya sa akin. O bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Kunwari seryoso kong sabi sa kanya. Wala lang, nahihiya niyang tugon sa akin. Teka, anong wala lang? Ay nako Charles, ewan ko sa'yo. Sa puntong yun ay tumawa na ako. Sana Debbie, Nahihiyang ituloy ni Charles ang kanyang sasabihin pero nagets ko na kaagad ang ibig niyang sabihin. Kung itatanong mo sa akin kung naka-move on ako, talagang naka-move on ako sa iyo. Sa totoo lang tinatawanan ko na nga lang yun. Yung nangyari sa atin, sagot ko sa kanya. Talaga, ibig sabihin ba niyan napatawad mo na ako?
Tila nabuhayan naman ang loob ang ex ko. Kung ang Diyos nga ay marunong magpatawad, ako pa kaya na isang tao lang? Oo, napatawad na kita, nakangiti kong sagot sa kanya. Buti naman kung ganun. Debbie, pwede ba nating ibalik yung friendship natin? Maya-maya ay tanong niya sa akin. Okay na, tinatanggap ko na yung friendship na offer mo. Tropa na ulit kita. Sagot ko sa kanya. Samantala, nakatanggap naman ako ng mahigpit na yakap mula kay Charles. Gumante rin ako at niyakap ko rin ang lalaking naging parte ng aking makulay na buhay. Papa Dudut, nagtapos naman kami ni Charles sa maayos at masaya na pagkakaibigan. Although andun pa rin yung kirot sa puso ko ay naging maayos pa rin ang lahat. Mahal ko pa rin si Charles hanggang sa ngayon at kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Dahil na rin sa mga may mabuti siyang loob at kabutihan niya sa akin ay nanatili ang respeto ko sa kanya. At para sa iyo Charles, bilang kaibigan mo, bagamat hindi na tayo bilang magnobyo, nandito pa rin ako para sa iyo. At di ko pa rin naman isinasara ang puso ko para sa iyo. Minahal kita at minamahal pa rin hanggang wakas. Sana'y pagpalain pa rin tayo ng poong may kapal. Papa Dudut, sana'y mabasa po ninyo ito at salamat in advance. Lubos na gumagalang, Debbie. Maraming salamat Debbie sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Sa long distance relationship, ang pundasyon niyan ay tiwala po sa isa't isa. Hindi tatagal ang inyong relasyon kung may selos, pagtataksil at misunderstanding. Kaya ganon kasi ay magkalayo kayo, walang physical contact. Hindi ninyo may paliwanag sa kanya ang saloobin ninyo dahil konektado lamang kayo ng telepono o internet na minsan ay mabagal at malabo pa. Kaya para tumibay ang isang LDR, katapatan, ang pagtuunan ninyo ng pansin. Huwag kayong gumagawa ng mga bagay na maaaring makasira sa inyong relasyon at huwag nyo sanang bigyan ng dahilan para magselos o manloko. Magtimpi at umiwas kaagad sa tukso at matuto rin kayong tuparin ang mga pinangako ninyo sa isa't isa. Kapag nagawa nyo yan, kahit gaano pa kalayo kayo sa isa't isa ay hindi magigiba ng LDR ang inyong pagmamahalan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.